Ito, Diyos mio. Talaga naman, o tingnan natin, may sinasabi pa si Boying dito. O ito, buhay na naman. Putang ina, buhay na naman, nalaos na naman si Clavano. Sinasabi niya dito na hindi masamang bawiin ang ilan sa security detail ni VP Sara. Ang kapal naman ng mukha mo, ikaw kaya, alisan ka ng security detail, okay lang sa'yo, sa bagay. Tayo na, hindi ka naman kayang ipagtanggol ng mga security mo kay kamatayan tsaka kay Satanas eh. O sige, pakinggan natin itong sasabihin ni Boying Rimulya. Tingnan natin kung gaano katarantado rin to. Oo, Diyos ko po. Ilang beses ka na tinapik ng Panginoon, hindi ka pa rin nagtanda. Sa pangatlong tapik sa'yo, sigurado ako, hindi ka natatanda. Inihayag ni Justice Secretary Crispin Remulla na hindi naman maikukonsidera na masama ang naging hakbang na bawiin ang ilang security details na nakatalaga kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Remulla, kung tutuusin, mas marami pa anyang bantay ang Vice Presidente kaysa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sa ngayon, bagamat binawi ang ibang security ni VP Sara, ay marami pa rin naman ang natitira. After the recall of the 75, meron pa siya 320 security personnel. I don't think it's a bad matter to recall some of the personnel. Yeah. And she still has 300 bodyguards. Yeah. That is bigger than the president's contingent. Alpak talaga to. The president's contingent, sir, is the whole PSG. Yung buong PSG sa presidente yun, ilang personnel yun, hindi talaga pwedeng madami yun. Hindi talaga pwedeng madami yun kasi mas madami, mas magulo. So talagang ang security detail ng presidente which is PSG, eh talagang ano yun, kumbaga salang-sala yun, mayroong separate na mga training yun. Etong kay Inday Sara, hindi naman PSG yan. Yung kay Inday Sara, yung 300 na sinasabi mo, Boying, hindi yan lahat sama-sama na nagsisilbi kay Inday Sara. Grupo-grupo din yan na ang bilang ganun. Ang punto nga rito, ang tinanggal ni Marbil ay yung mga talagang close sa kanya. At pinalitan ni Marbil yung mga tao, lahat ng mga tao na nagpoprotekta sa kanya ay pinalitan ni Marbil, handpick niya. Paano ka magtitiwala sa isang hepe ng pulis na tarantado? Baka yung ilagay niya dyan, baka mamaya hindi pa nga mga pulis yan, baka mamaya mga kriminal talaga yan. May mangyari pang masama kay Inday Sara. So tinanggalan si Inday Sara ng 75 na pulis. 75 ang tinanggal sa kanya, ibig sabihin nabawasan yung nagro-rotation ng mga pulis kung totoo man yung sinasabi mo na may 300 pang natitira. Because hindi yan yung sinasabi ni Inday Sara. Sabi nga niya, wala akong pake. Kung wala akong security, binabalik na nga niya pati yung 40 na itinalaga ni Boying ni tawag dito, yung itinalaga ni Marbil sa kanya na handpick ni Marbil, binalik na nga lang niya eh. Sa inyo na yan, hindi ko kailangan yan. O kaya nga ang MNLF hindi ba? Ang MNLF ay nag-pledge ng kanilang allegiance at ng kanilang suporta kay Inday Sara. Magpe-pledge ba ang MNLF kung alam ng MNLF na may 300 pang natitira? Baka mamaya Secretary Remulla, baka mamaya sa'yo naman mag-open letter si Inday Sara, matuluyan ka. Hindi kasi ito kasi ang hindi mo naiintindihan, Secretary Boying Remulla. 70 lahat kay Inday Sara. Bakit hindi sa'yo? Hindi ka naman nagtatrabaho sa opisina, nasa bahay ka lang naman nagpapagaling. Bakit yung mga pulis mo hindi mo muna i-deploy sa ibang deployment? Total naman, di ka naman daw pumapasok ng opisina. Madalas ka lang naman daw nakahiga. Inaantay mo na lang naman yung oras mo. May mga bodyguard ka pa. Bakit hindi ikaw ang magbigay ng bodyguard mo sa pulis? Bakit hindi kumuha ang PNP sa mga congressman? Ilan ang bodyguard ng congressman? Ilan ang bodyguard ni speaker? Ilan ang bodyguard ni Senate President?
Ilan ang bodyguard ng mga senador? Wag na yung senador, ilan lang yun, 20 mahigit lang yun eh. Kayong congressman, 300 plus na congressman. Bawat isa dyan, at least mga 4-5 ang security niyan. O, bakit hindi ka dun nagbawas? Bakit hindi ikaw ang binawasan, Boying, bagamat ikaw ay hindi ka naman pumapasok dyan sa Department of Justice Office? So dapat ang mawala yung bodyguard mo dahil putya naman kaya ka naman bantayan ng asawa mo eh. Kaya ka naman bantayan ng mga anak mo. Kaya ka naman bantayan ng mga security guard mo diyan. Ba't kailangan meron ka pang PSPG? O ikaw ang dapat na mawalan ng security dahil hindi ka naman lumalabas. Sa totoo ito, just friendly ha. Yumabang na naman, nagkakulay lang. Nung nakaraan, kulay bangkay na to eh. Nung nakaraan, kulay formalin na to. Medyo, lumakas-lakas si Senator Secretary Boying. Lumakas-lakas, sigurado tatakbo to sa 2025 eh. Oo, lumakas to. Kaya ito na naman, delikado na naman. Tumataba na naman siya. Sumasama na naman yung ugali niya. Sabi nga ni Banateros Garbo eh. Hinay lang sir, hinay lang. Baka last na hinga mo na yan. Hinay lang. Talaga naman. Palakpakan. Kaya dahil dyan, yung mga grupo ng MNLF na handang magbigay ng suporta kay Inday Sara, panoorin natin mga boss. What you sow is what you reap. Ibinalik ngayon ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang pamilya ang ibinigay niyang pag-aaruga at pagpapahalaga sa mga grupo sa gitna ng mga political harassment sa kanilang pamilya. Pati na rin ang tila banta sa seguridad ni Vice President Sara Duterte. It is incumbent for us, obligasyon namin. Hindi namin pwede mabayaran ang pag-secure ng mga Duterte sa amir namin, ng aming founding leader, Professor Normis Suarez na nandito sa Davao. Malaki ang utang na loob namin sa kanilang pamilya. So, hindi kami pwede magpabaya kung kailangan nila kami, nandito kami, physically, kasama na mga prayers namin na sana sa panawagan niya, pamilya niya, mother, mga anak, nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President and we are ready. The MNLF is always ready for this. Ako, delikado to. If the MNLF is ready for Inday Sara's security, are they also ready for the whole of Davao City security? I-google nga natin. Google natin ilan ang members ng MNLF. Tingnan natin. Iba yung MILF kasi yung MILF ano yun eh. Oo, yung MILF ano yan. Parang medyo borderline terrorista yan eh. Borderline hindi ko sinasabing terrorista. MNLF members. So, tingnan natin kung ilan sila. Tingnan natin sa Wikipedia, Moro National Liberation Front. Gaano ba sila kadami? Tingnan natin. Parang hindi yata nakalagay dito. Present flags, reference, external kayo nga, i-research nyo nga kung ilan ang ilan ang MNLF tawag din MNLF members. Member numbers. Tinan nyo nga kung ilan ang lalabas sa inyo. Kasi dito 3,000 members. Libo ito. June 13, 2022, the 3,000 MNLF members shall be divided into batches. So, more or less, mga ganon, 3,000. Aba, marami to. Kung 3,000 itong mga to and they are pledging their allegiance that they are gonna protect Inday Sara, definitely they're also gonna be willing to protect PRD and the rest of the family.
So kung gagawa ng katarantaduhan ng mga pulis at bababa itong MNLF sa Davao para ipagtanggol ang Davao, magiging madugo ito. Wag naman sana mangyari. Sana wag mangyari. Okay, watching from Hong Kong, si North 69. No? Sana wag mangyari ito kasi pag nangyari ito, 3,000 MNLF tapos mga pulis na mayayabang. Tapos nandiyan pa yung mga KOJC na matatapang. Naku po, malaki to. Malaking gulo ito. Mukhang totoo nga yung sinasabi ni Ka Eric Celis na mukhang sa Davao magsisimula ang revolusyon. At tandaan ninyo itong MNLF na to, baka meron pang mga may mga subcommittee pa yung mga subgroups pa yung mga yan. Oo, talagang delikado itong apoy na nilalaro ng mga kapulisan natin dyan sa Davao. Wag naman sana na ang malinis na Davao ay dumating doon sa punto na talaga namang kailangan nilang ipagtanggol yung mga sarili nila mula sa sindikato sa gobyerno. One. Anytime. Ito ang nilinaw ng pinuno ng Moro National Liberation Front sa Davao na si Rolando Abdul Aziz Monk Olamit sa gitna ng posibleng banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos tanggalan ng 75 security detail ang Vice Presidente kamakailan at ilan pang insidente. Tinawag niyang political harassment. Dahil dito, iprinisenta ng nasa 11 tribo ng Davao City ang kanilang mga sarili para sa pagbigay ng seguridad kay Vice President Duterte. Ito, napagkaisahan namin na kaming mga 11 deputy mayors of Davao City na magkaroon kami ng mga volunteers. Ito walang bayad. Ito taos-puso po namin inobvoluntaryo aming sarili at aming mga tribo na ipaglaban at protektahan ang mga Duterte family. Dahil nung una pa lang, sino bang nagbigay sa amin ng importante? Nako, delegates kayo dito. 11 na tribo ng Davao. 11 na tribo to. Hindi lang MNLF to May MNLF pa na, meron pang 11 na tribo ng Davao City ang voluntaryong magbibigay ng seguridad sa pamilya ng mga Duterte. Putang ina, magkakaproblema kayo dito. Nancy Fukumura, maraming salamat sa iyo, Nancy Fukumura. Mabuhay ka. Kamusta naman po kaya ang kamusta naman po ang weather dyan sa Japan? Boss, baka hindi lang naging SAP 44. Baka maging SAP 64 yan pagkapag kumilos ang mga MILF. Wag MILF. Wag MILF, MNLF. Kasi yung MNLF, dating din yan, dating Moro group yan sa Mindanao na may claim sa Mindanao na nakipagkamay na yan sa sa gobyerno natin. Nagbalik loob na yan sa gobyerno si Normiswari under President Ramos dati. Oo, so yan. Yung MILF iba yun. Yung MILF yung renegade group yun. Bawat tribe may magre-represent. Oo, parang ganun kinukuha sa isa hanggang sa makabuo sila. Kaya nga talagang medyo medyo delicate ito kasi armado tong mga to. Armado tong mga to at ito ay saklaw ng mga saklaw ang mga ito ng kanilang ethnic beliefs and laws. Alam mo ba dyan sa Mindanao, hindi nga nila pinakikilaman yung pangil sa pangil dyan, mata sa mata . Di ba dyan walang dimadimandahan? Esmeralda Basay, salamat. Hindi ba dyan, hindi uso dyan hindi uso dyan yung dimadimanda. Diyan, pagka nakapatay ka ng kalahi nila, obligado rin silang pumatay ng kalahi mo hanggang sa mag-ubusan ng lahi. Hindi nga nakokontrol ng pulis at ng batas natin yan. Kaya medyo delikado sila dito. From Tagum, si Baste, Eli Silagan. Mabuhay kayo dyan sa Tagum, napakaswerte nyo. Bumalik na yung inyong mabait na si Governor Hubahib.
Oo, kalma-kalma lang. Yes, bawal lang demandahan sa mga yan. Talaga namang ubusan ng lahi yan. Kaya dito, ito yung sinasabi nila na kaya nyong gawin sa KOJC, yung panghahayop ninyo. Subukan natin kung kaya nyong gawin sa mga kapatid nating Muslim. Maniwala kayo. Sasapitin ninyo yung pinakamalupit na katay sa buong mundo. Kundi sa panahon ng mga Duterte. Ngayon, oras na po namin na ipakita ang pagkakaisa namin dahil sa pagmamahal nila sa amin, ibabalik din namin ang pagmamahal namin sa kanila.